Ngayon dito sa ating pagbasa, ating makikita na ang manggagamot, walang ibang ating Panginoon. Naniwala ba kayo na ang dakilang manggagamot sa ating buhay, sa ating sakit o mga karamdaman ay ang Panginoong Hesus? Amen po. At dito, ating makita na ang sakit na sinasabing walang lunas ay gumaling. Anong sakit na ito? Kitong, leprosy. No, talaga naman. Kasi nung araw, talaga naman na sinasabi na walang sakit, walang kagalingan ang sakit na ito. Walang lunas. Kaya sa kanilang panahon, o maging sa ating panahon ngayon, ay outcast ang may sakit na leprosy o kitong. Amen? Binubukod sila. At sa kanilang panahon, hindi sila basta-basta makakapunta. Kaya ang kanilang paglapit sa Panginoon, hindi yung malapit lang sila, malayo. Kaya anong ginagawa nila? Sumisigaw. Anong sigaw nila? Jesus! So, mahabag po kayo sa amin. Sila 10 sila na sumisigaw sa Panginoong Hesus. So, pinapakita sa ating pagbasa, ulitin ko na ang sakit na sinasabing walang lunas, ang kitong, ay pinagaling ng Panginoon. Ngayon, sa aking paksang ibabahagi ngayon sa inyo, 2 dibisyon, 2 katanungan. No? At ang unang katanungan, ano ang dapat nating gawin upang tayo ay gumaling? Sino ang gustong gumaling? Taas ang kamay. Ibig sabihin, maraming may sakit. Na? Maraming may sakit dahil gusto nating gumaling. Sa totoo lang, ang sakit ay hindi lang pisikal, kundi higit sa lahat, spiritual. Maraming sakit sa spiritual. So, ang ating mga karamdaman o sakit, physically and spiritually. Amen? At upang tayo gumaling, ito ang dapat nating gawin. Unang letter P, paghingi. Ito ang dapat gawin. Na gawin natin yung paghingi ng ating kagalingan sa ating Panginoon. Amen po. Anong ginawa nila? Sumisigaw sila. Panginoon, Jesus, mahabag po kayo sa amin. Anong hiningi nila? Yung mahabag sa kanila ang Panginoon Jesus. At yan din ang dapat nating gawin. Ang hingi natin na kahabagan tayo ng Diyos upang anumang sakit meron tayo ay pagagalingin. Amen po. At sa kanilang panahon, lumapit sila na medyo hindi man malapit na malapit dahil outcast nga sila, bawal nga sila makipagbikit sa mga tao. Malayo-layo sila, pero anong ginawa? Sumisigaw sila ngayon sa ating panahon. Paano ba ating gagawin paghingi? Sa pamagitan ng prayer request. May prayer request ba kayo? Mahalaga yung prayer request dahil pagpapakita yan ng ating pananampalataya. Sa pamagitan ng ating prayer request at sa pamagitan ng pagdalo lagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Yung paghingi natin, kaakibat dyan yung pagdalo natin sa gawain sa ating panahon. Dahil ang ating Panginoong Hesus, wala na. Bumalik na sa piling ng kanyang Ama. Amen po. So yun po ang dapat nating unahin na gagawin. Paghingi. Paghingi ng habag. Hingi natin na kahabagan tayo ng Diyos. Magsusumikap tayong paano ba tayo kahabagan? Para mahabag ang ating Panginoon, magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. Amen?
Ano mang ating mga kasi, ang sakit na kitong, sabi ko nga, hindi lang physical, kundi spiritual. At kahit anong gawin nating sigaw, kahit anong gawin nating paghingi ng habag, kung ang laman ng ating puso, puro basura. Tandaan niyo po, puro basura. Ano ba ito? Pot, galit, hinanakit. PGH yun. Ha? PGH. Poot, galit, hinanakit. At kapag nandyan pa rin sa puso mo yan, baka hindi ka gumaling, dadalhin ka sa PGH. Ha? Dadalhin ka sa PGH. Bakit? Nandoon sa puso mo yung galit, yung sama ng loob. Ha? Sumasama ang loob mo sa kapwa mo, o kanino pa man. At kung daladala natin yan, walang saysay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Walang saysay ang ating ginagawang paghihirap. Umaawi tayo, sumasayaw tayo, nagpiplits ako, nag-coordinator kayo, ano pa magampanin. Wala yan. Walang saysay. Amen. Para dinggin ang ating paghingi, kailangan lumapit tayo sa Panginoon na malinis ang ating mga puso. Amen. At agad niyang biringgin yun kung ano man ang ibig mong makamit. Amen po. So, linisin natin ang ating mga puso, pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. Huwag tayong magpadala sa nangyayari sa ating kapaligiran. No, minsan natatangay tayo sa mga sitwasyon na ating nararanasan sa panahon natin ngayon. Baka kayo may kim-kim na sama ng loob sa mga namumuno sa atin o sino pa man. Bakit? Mga kurakot no? So, totoo lang yan naman Pero, anong dapat natin gawin? Mag-pray tayo lagi, no? Lagi tayong dumulog sa Diyos. Dahil wala namang imposible sa Panginoon. Walang imposible kapag sinamahan ng Panginoon ang ating mga panalangin. Amen po. O kita mo naman, siguro nabalitaan niya na. Pero mo, katatapos ng lindol sa Cebu, 6.9. Ngayon, 7.6. Biro mo yun? 7.6. Doon sa yung malayo na Davao. Hindi yung Davao City mismo. Doon sa Davao City mismo, 7.6. Ay, 4 yata, ganun. Mas mababa ng kaunti. Pero, pag 7 na, hindi na basta-basta yun. Nakakatakot na talaga. Nakikita ko, hindi sila makatayo, ano na lang sa lupa o sa baba. Bakit ba ako nalaman ko yung gano'n? Kasi yung kapatid ko mismo nandoon. Doon nakatira yung kapatid ko. Kaagad ko silang tinawagan. Yung isa naman sa Cagayan de Oro. Kasi buong halos Mindanao, nilindol. Kaya lang may hina na yung ibang parte. Ngayon, bakit ko ba nasabi ito? Dahil ito na ang panahon na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po. Kaya dapat maging maayos ng ating buhay spiritual. Dapat maging aware tayo. Talaga bang magaling na tayo sa ating mga sakit? Ano bang sakit natin? Ang delikado, hindi sakit na pang-pisikal, kundi sakit spiritual. Amen. Hindi ka gagaling sa pisikal kung may sakit ka sa spiritual. Unahin mo natin pagalingin ang ating spiritual. At kapag gumaling ang spiritual natin, malinis na ating espiritu. Ang spiritual nating buhay, malinis na. Ang kasunod na gagaling automatic na yon, yung pisikal na kagalingan.